Oh, Hero at Caroline, ilang taon kayo nung lumipat kayo dito sa UK? Kaya mas mabuti pa, dito ka na sa Inglaterra mag-aral. Ikaw muna. Ikaw lang. Sige, I was 29 going to 30 years old. Ah. As in, pumunta ako dito like 4 days before my 30th birthday. Pakiramdam ko kasi para pangit-pangit ko. Tanda-tanda ko na. Nung tandang-tanda ko nun, kasi yung number one song nun sa Billboard charts was yung kay Ariana Grande. Thank you, next. Wow, ma'am. Parang wala akong mga memories na ganyan kung ano yung number one. Ano lang ako. Napaka-focus lang ako sa goal ko. Wow, goal-oriented. Ako, I moved here when I was 24 years old. Suntukin kita, di nga, 24 ka lang Oo, nun. 24 ako nang nag-move ako dito. I think. Oo, 24 ako noon. Oo, 24. Sakto. 24 nga. Kaka-24 ko lang noon. Gano'n kalaki yung age gap natin? Oo nga. Oo. Napakabata ko pang nagsakripisyo para sa family. Ilang taong ko tiniis ang matulog mag-isa. Kasi Habang ano, namumulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Parang kasagsagan din yun ng hiring ng UK. So, I took the advantage na din. Then that's it. 24 years old. So, nag-enjoy na ako ng mga ganong age. Nag-alis-alis na ako ng UK. Okay. So yung pagpunta mo rito, nando ka pa sa age na you went clubbing. Oo, basically, like, umuwi ng lasing, umuwi sa ibang ba. Morning snowflake. Ay! Tinatone down ko boses ko. for the audio. Also, Caroline, ikaw, how young were you when you moved to the UK? So I moved here 15. So Ah, 15 years old. Bongga ng Bongga. Kasi dinala kami ng mama ko. Nang mama Ah, mo. okay. So, Mother kaya mo ako nurse? noon. Mother ko nurse. So kasagsagan din 2001. Nagre-recruit sila ng nurses. Okay. So 'di ba parang may Oh, ano ba yun? crisis. Anong tawag nun? ONP ba yun? Overseas Nurse Program? Something. Oo, na- yung parang nag-aaral pa marami, sila. Oo, maraming mga, alam mo yung mga agency. Yeah. Pero kasi ang plano dapat is, alam mo yun, pupunta siya dito, and you know, yung magpapadala siya. Tapos kami, okay. sa Pilipinas. Pilipinas. Tapos, for some reason, 6 months later, meron palang opportunity to bring us here. So, pack the bags! So, ilang kayong dinala niya rito? Lahat kami mag-anak kasi kaya siguro na rin nagmamadali kasi yung kuya ko magiging 18 na. So tatlo kami magkakapatid. So kailangan underage, otherwise hindi na dependent. So mahirap nang dalhin. So pati yung papa ko. So the whole family was brought here 2001. So 6 months later lang after niya pumunta Bongga. Saan yung mom mo? London, was it London right away or No, Birmingham. do you consider yourself lucky na you were brought here at a young age? You know, now I would say yes. Yeah. Yes. Kasi yung mga opportunities. This opportunity may be for you. Hindi mo makukuha sa Pilipinas. True. Pero recently, kasi siguro yung economy, tsaka yung syempre iba na yung dito. We were thinking na, ano kaya ang life namin if we didn't come here? Mag-aaral na lang ako mag-cross-stitch. Tsaka siguro, mag-gagansilyo na lang ako ng mga bedsheets. Diba? So, pero you can't. Hindi mo na maano yun eh. Kasi, It must be really difficult for you to move here at 15 kasi at that age, meron ka ng group of friends. At may identity ka na, Oo, na ikaw si exactly. Caroline, Kasi growing up in the Philippines. Saan parte ng Pilipinas? sa Quezon City. So, QC. lumaki kami base sa Cubao. Cubao. Malapit sa Araneta. Mga artista. Tapos, third year high school yun eh. Yes, Oo, 15 years kasi- old. So, tapos, syempre, nandun ka, ang inaano mo, JS Prom, Oo. mga crush. Tapos, biglang pumunta. To be fair, again, at the time, hindi ko siya naisip kasi bata ka pa. And mental health isn't really talked about sa Exactly. Philippines. Pero, I think later on, merong akong siguro gap na I was depressed. Here in the UK. Yes. Kasi siguro, iba yung
iba yung, kasi culture shock. Oo, exactly. Diba? So, ilang kayo nila? Ikaw, tsaka ilang Tsaka, kapatid mo? so, papa ko, tapos yung dalawa kong kapatid. So, may kuya ako, tsaka may younger brother. Grabe. So you still grew up in a Filipino household? Yes. Like, pinapalo ka dito, ganun. Hindi na kasi. Hindi kasi, Huwag ka magalala, hindi tayo i-report sa ano yan. Sa PETA. Kasi ako talaga nung lumaki ako, let's just say na lang na kung nandito sa UK, nakulong na sila matagal na. hanggang ilang taon? Basta nung medyo naging teenager na ako, grabe pa yun eh. Pero, So pinapalo ka pa as a teenager? oo, kasi, oo, pinapaluhod pa with the salt and pepper. Kulang na lang tomato sauce. And munggo. Napakasarap na munggo dish. At hindi tayo gagamit ng karne dito Nung bumisita kami dun sa flat mo, may mga nakita kami mga latigo. Uy, yun, Bogi. Hindi yun, mali. Pero Caroline, kahit na you were growing up in a Filipino household, were you surrounded by a Filipino community here? Sana naman ang pansit na ito yes ay and no. magbibigay good luck. Yung parang you were sad, I think, na to leave your previous life. Parang ganon. So, siguro, I think at some point, I decided na I'm gonna go out and integrate. So, at the time, although surrounded kami, may mga friends talaga ako. Yung pinakauna ko talaga na friend is older sa akin. Ate pa nga. So, she taught me how to, kasi, Was she Filipino? Yes. Nag-work ako for like weekend. So, work ako as a waitress sa hospital. Ay, ang galing. 75 pounds. I was so happy. 75 Per day? pounds per week. 2 shifts, week? 75. Oo. Not bad na rin actually. Kasi pang ibig sabihin, nakakabili ako ng sarili kong, yung mobile data plan. Yeah, All the time, yung that's brick good. phone. You need to help your parents with the, with the Hindi ako money, makarinig. nag-bills. Pero na-enjoy mo yung work mo. Na-enjoy ko. At saka, nag-start na rin akong makilala ibang tao. Tapos, hindi lang sa Filipino. Kasi siguro, na-realize ko early on na kailangan, I think, makihalubilo rin sa Yeah. ibang tao. Yung taga dito na, kasi ito na yung life mo ngayon. Kasi otherwise, I think parang siguro ang feeling ko is, na temporary siya. So, parang ang mindset ko is, ay, babalik pa rin kami. Pero I think, nag-change ang aking life nung, ang mindset ko is, no, this is our new life. Yeah. And we have to go with it, That's a really good mindset, at a young age. Ilang taon ka? 15? 15. To actually say that, look, this is my life now. I have to move on. I have to adapt. Otherwise, lalamunin ako ng whatever is there, depression or sistema. Kasi, I know a lot of people na they can't seem to move on from their life. Sorry, before we go any further, ano yung pangalan mo? And do you prefer coffee or tea? So, I'm Caroline and coffee. Where's my coffee? Where the hell is my coffee? Hey, coffee! Definitely coffee. Although, gusto ko rin ng tea. Pero siguro dahil sa caffeine, I need a bit of caffeine, coffee talaga. Based on research and British Journal of Nursing, mas maraming caffeine ang tea Talaga? kesa sa coffee. Totoo yan. I think so. Hindi Google ba ka natin nilaloko? mamaya. As far as I know, oo, mas maraming caffeine ang tea. So, dapat pala, kung caffeine, kailangan Hindi, kung gusto mas mo maganda. kape na. Yeah. Bawal na mag-change. Touch move na. Ikaw. No, my name is Hero and I prefer coffee din. Black coffee to be exact. Para 0 calories. Oh. Ikaw, JB. My name's JV and I prefer kapeng barako. Pilipinong-Pilipino. So, magigising ka talaga. Kasi it didn't work for me. Nag-try ako magtsaa-tsaa. It doesn't work for me talaga. Iba pa rin talaga yung pait ng Actually, kape. oo, no? Or ikaw, Hero, when you came here, at one point na sinabi mo na, ito na rin yung magiging buhay ko. Ako nung nasa Pilipinas pa lang ako, parang binivisualize ka na yung magiging life ko sa UK ganito. At some point gigising ako in a room with a view of the Venice. Ano yun ang kanal sa Venice? Venice ka na. Venice Canal. Visualize mo, pero nasa London ka. Pumunta ako ng Venice to naman. Pumunta ako ng Venice, syempre naman. So yun, nakakuha ako ng Airbnb. Nakakuha ako ng Airbnb na Nasa Venice. nasa Venice. Nasa Sa may kanal. Paggising ko, kanal. Manifesting. Nag-manifest siya. Pag uwi ko dito, nagka-dengue ako. Diyan, walang dengue na.
So, nung paglipat ko dito sa UK, I thought, after 10 years, uuwi ako ng Pilipinas. Pero within my first couple of years here, I made new friends. I got into a relationship. And then eventually, itong circle na to, naging family ko. And then, yung buhay ko is nandito na rin sa UK. Kaya even though I have family back home, andito pa rin yung binibuild mong pamilya eh. Family! Look at me! So, interesting, Carol, yung sinabi mo kanina, after moving here, you made a conscious effort to integrate. Yes. So, like how? Nung bago kami, syempre yung mga imbitahan, 'di ba, sa party-party, Yeah. puro mga Pilipino. Pero ang ano mo dun is yung usapan nyo is Philippines pa rin. Yung TV nyo is Wawawi ang piniplay. Hawakan so ng mga parang titi. hindi wala bang outside. Paano yung life mo dito, 'di ba? So ang yun nga ang nangyari na I made sure na hindi ang friends ko hindi lang Filipinos. Sa mga Filipino party ba, sinasabihan ka ng nanay mo na, "Oh, Caroline, you show your auntie your declamation piece." Slightly older kami compared dun sa mga bata. So may mga bata rin Okay, sa okay. parties. Pero okay. yung age gap Medyo is malaki. medyo oo. So, yung mga bata, yung mga which is good. Okay, Nandun okay. lang kami nakikikain na yun. Sila yung pinapasayaw sa harap. Oo, sila. Hindi kasi masyado na matanda. Mga 18 na, mag-16. Hindi na masyadong, hindi na maganda. So, ano nagiging role mo pag nasa party ka? Di bantay. Tagabanta. Oy, habang nakikipag-tsikahan yung nanay, oy, mo lang naman, It's okay. Ako sa Pilipinas, yung role ko nun sa parties, yung nagtatago ako sa kwarto, tapos nagbabantay ako ng mga younger siblings or younger cousins. Tapos nandun kami sa kwarto na may aircon. Ba? Inisip ko tuloy, ano yung role ko nung pag mga party, parang taga-inom lang talaga ata ako, taga-kain. Taga-inom Inom-inom. When you started to, go out and make new friends, did you start with the people that you meet in school? Or how was school for you? Yeah, school. Yung school, kasi again, parang mid School year. school year. Hindi nila alam kung saan ako ilalagay. Alam mo, ang pinaano sa akin is, nilagay nila ako sa special school. Like special needs na school? Hindi! Akala ko nga, kung ano man to. Alam mo yung special yung mga kaklase ko na kick out na 3 times. Ay! Last resort na yun. Buti hindi kasi naman ang nanay mo, Caroline, hindi ka muna papasok ng school. Kasi, hindi ka papasok ngayon. I go out of my way to actually say, hello, kung paano ba magsalita, mga ganun. Tsaka yung mga, syempre yung once you create the relationship, parang nagiging friends na rin talaga kayo. Yeah. May intramurals pa sila dito. Like may mga team magbabasketball. Yung may literary musical competition. Meron pa sila dito. I don't know, yung sa special ko wala. Low budget nga. Walang budget. Diba? Special pa naman. Ano ba yan? Yeah, Nagtsaka. I know. It was a bit traumatizing, but anyway, I made it. Pero nagkaano ka dun? Nagka-crush-crush? No, kasi Mga tsaka kinikick sila? out. Bakit po kick out? Kung pwede mo kick out na pogi pa rin naman. She's dating the gangster. Gangster! Bakit? I don't understand. When you were in school, did you ever become bullied because of who you are, your culture, and your identity? Meron din. Meron yung mga, alam mo yung ginaganong, which is mga chink. yeah, ni hao. Sometimes it's not friendly. Pero kasi palaban ako. So, Pero dapat Sige, paano? Nagpa-fight pa. Naging bully ka ba sa school? Do you want surprise? Huwag nyo nga hamunin ng taga-Cubao. Oo, huwag niyo hamunin yung from the Philippines itself. Yeah. Alam mo kasi, feeling ko, pag nakikita nila tayo, they think na we're Nick. timid. Yes. Pero, Kasi yan yung stereotype, especially sa mga Southeast Asian women, kasi maliliit pa. correct. So, ngayon, Diyan sila kakamali. so, kaya nga, patulan mo kagad. Oo. If you like me, you put my face in your profile picture. Put my picture as a profile picture in your Facebook so I know that I am the only one. So, What about yung other parts like yung pagbe-bless? Did you do that coming here? no. Pero, no. Siguro Po and na, opo.
Buong opo, yes, yes. Pero yung pagbe-bless, siguro sa lola at lola ko. Ah. Pero dito rin nag-ano, pero not, kasi syempre iba na nga yung ibang tao, hindi naman. So it doesn't really matter so much. I see. Yeah. Kayo ba nagbe-bless pa Kahit sa rin? Pilipinas, hindi ako nagbe-bless. Nung dumating ako dito sa UK, di ba parang dito yung greetings pag dumarating sa bahay, nagbebeso, kiss and all. Yes. Nung una kong uwi, oh my God, hindi ako nag-bless, nagbebeso ako. Feeling altang puta. Tita! Ayun. Buti naman po. Tita, Sa shawl, di ba? Oo. Feeling alta lang, nagkikiss-kiss kasi mga mayayaman lang naman nagaganon sa Pilipinas, nagbebeso. Pero kasi na-adapt, di ba? Oo, na-adapt nga siya. Minsan pag nasasanay ka, especially if you've lived here for quite some time na din. Minsan nadadala mo din sa Pilipinas. Pero I'm being mindful and conscious pag umuwi ako ng Pilipinas na ayoko kasi masabihan ako, nakapag-UK ka lang. Pero yung kay Caroline, yung British accent niya kasi, natural. Natural. May kilala ako na 1 year pa lang sa Actually, I UK still talk nagbe-British to my accent sister na. Pero using our British Kilala rin accent. akong Pero, ganyan. I appreciate It's so fake. I appreciate sounds the so effort. fake. I appreciate the effort na mag-British accent. That's something na hindi dapat natin shame, you know. Pero pag akong kausap mo, pwede ka naman mag-Tagalog sa... Di ba nga nagkatagal? Pero may kilala akong ganyan na as in super trying hard mag-British accent at tinanong ko siya kung saan siya nakatira. Sabi niya, sa Wembley Park. Sabi ko, Park? Ako ba yun? Taga-Wembley. Taga-Wembley Park. Park? Ano ka bakla? Park! Park na park. Oo, yun pala, Wembley Park. Caroline, parte ng integration din kasi 'di ba nakikisalimuha ka sa ibang tao. When we say nakikisalimuha, syempre nakikipag-date. Sa kanyang murang edad, matitikman niya ang tamis. Mahal mo ko? Oo. At ang pait ng pag-ibig. Alam mo, kasi hindi ako nag-date until later on. Hindi ako nag-date na sa teenager. 21 nga. 21 Kasi Filipino household. Ay, yes. Bawal. Bawal. At saka Bait parang... naman pala ni Caroline. Hindi, at saka kasi, you wanna make sure na yung opportunity mo, hindi mo parang, you make the most True, of it. true. That's true. So, parang, at saka, I was enjoying myself. Diba? Siyempre, na-meet yung mga friends, ganun. So, pero from dating, hindi talaga ako consciously na puti lang or British lang. I did yung Filipino, pero yung values hindi nga nag-align. Like anong values ang hindi nag-align? I mean, pwede ka ba sabihan na Kalabating mababa ang lipad. Pilipino ka pero ganyan ka magsalita. Or you're ambitious na gusto mong like a career. What's wrong with being ambitious? I don't know. So hindi siguro dahil Pilipino siya, pero siguro dahil lalaki siya. Alam mo, gusto siguro niya yung Submissive traditional. ka. Yes, traditional one. Tagalinis ng bahay lang. Parang ganon. Parang sabi ko, Oh my God. excuse me. Yung sinabi ni Caroline kanina na hindi nag-align na values, yung isa sa mga values na meron tayo at wala sa kanila is during the dating phase, tinetext natin sila na, kumain ka na ba? Kumain ka na. Kumain ka na ba? Tatawag, sasabihin na, mauna ka na, ikaw na mag-off ng phone. Hindi, ikaw na. Ikaw na mag-off. Sige, ikaw bahala, matulog na ako. Pero pagputi yan, bye! So ngayon, are you in a relationship, married, etc.? Well, I'm now married. Ganun mo na ring mo. Isang Pilipina na naman ang nakaahon. Kahirapan. Binabalibag. Bunga naman Congratulations. Thank you. So, your husband is from... Scotland. Ay, Scottish pa. Yeah. Scotland. Sinasabi, ay, kano yung asawa. Kano? Lahat naman sa Pilipinas. Pero di ba nga, sinabi Gets ko natin yan. kanina. Gets ko rin yan. Kasi Lahat ng for example, sa amin mga taga-probinsya, kung nasa Luzon ka, sa amin Manila yan. Oo. Manila. Hindi nga. Galing ang Rizal. Manila nga. Di kaya Cavite. Taga Cavite. Taga Manila. Manila yan. Sige na lang. So gets ko yung sinasabi na kano. Basta puti ka, no? Tama. Pati yung afam, yung word na afam, recently ko lang na Actually, AFAM is, they're talking about, kapag AFAM, ang general thinking ng mga tao is puti. But what does Pero it actually mean? AFAM, AFAM means a foreigner assigned to Manila. AFAM. Yun nga. Pero
The word It became a is collective being used. term, Oo, kumbaga. it became a collective term na sa lahat ng mga puti or di kaya, pa sa ibang lahi. Actually nga, may narinis ko rin ginagamit na ng term na AFAM sa mga Koreano. Ay, oh? Oo. Well, they're foreigner as well, so. Tama nga na rin naman. I see. Okay. Okay. Afam. So how is it being married to a Scottish guy? Meron ba silang sariling tradition nila? Like, Yung ano nila, pagkain. mm, Pero may similarities. Parang yung haggis at saka yung blood pudding, black pudding, parang dinuguan. dinuguan. Oo. So, kumakain siya ng dinuguan kapag nilutuan mo siya. Well, he's a bit picky Picky. eater siya. Ay. It is very, very common, no? I know. Kasi ano siya, hindi siya kumakain ng mga taba, mga ganun. Importante kinakain niya pek. Okay lang yan. Bakit? Kasal naman kaya. Okay. Di ba Scottish drinking culture sila? Whiskey. Yeah. Whiskey. Sinasabayan mo. Kasi Filipinos, drinking culture tayo eh. Yeah, tuba. Whiskey versus tuba. Kaya yung Lambanog. Oh, lambanog. Oo, lambanog. Oo, siguro dati, pero ngayon I don't drink as much. Pero kasi it's strong. Yung mga whiskey nila, 'di ba? Ay, oh. So, at saka minsan I don't like the taste. Yung mga lalo na yung PT. I don't like it. Did you try it? Yeah. No, wala pa. Pero I don't like whiskey. I don't know why. Talaga? Sobrang lakas. There was a point in my life na, I want to collect whiskey. Pero, you know, I realized, oh my God, this is not for me. Pang ano lang talaga ako. Pang tap-tap lang ako nun. Kasi inaan nila parang sexy. At kumuha ng banayad whiskey. Pagsalin, inumin. Wow! Di ba? Bond. My eyes lang. Ang pangit sa hangover. Pangit. Oh my God. Pangit Masakit, sa, ang sobrang sakit. Suka ng parang 2 days. Ang kailangan kong recovery period. Remember mo nung nag-one-on-one tayo doon sa dati kong bahay? But I was younger. Whiskey. Whiskey. One-on-one kami. I was 30 years old and he was 25 years old. Pagkahapon, pagkagabi ng ano na ako, nag-feed na ako ng pagkain sa mga pato. Quack! Quack! Suka na ako ng suka. Ayoko na. Kaya, I don't know why. Pero minsan, may mga time na ang mood ko is uminom ng whiskey. Pero you know, generally, I don't like whiskey. Pero he's Scottish, so he's Catholic. Catholic ba ang Scotland? Well, and Protestant. Half, di ba? So saan siya doon? Catholic by birth. Yes. Parang tayo rin. Oo. Catholic by birth. So how was the wedding? Was a Catholic wedding? Tapos naka-kilt? Kapag naka-kilt ba, naka-brief? Well, if you're a true Scotsman, no. Pati nun. So, was he wearing brief? Oh my God, ang dali nun pagiging. Ang saya. Parang ang saya ng wedding night. Pero prior nun, marami na akong through him, marami na akong na wedding. Siyempre, naka-kilt sila. Pero minsan, pag nakaupo sila, siyempre, kung guest ka, nakikita mo. So, medyo parang kailangan mo, you know. Talaga nakikita mo yung ano? Well, In its full glory. Well, kung nakabuka ka sila din. Ay, grabe. Kung sa Pero yun Pilipinas yan, viral na yan sila. So what about kayo ng husband mo? Let's say pag Christmas, are there any differences like how he celebrates Christmas versus how a typical Filipino will celebrate Christmas? So, ang inaano niya is, di ba tayo, Noche Buena? So, nag-stay up tayo. Yeah. Tapos, sa kanila naman is during the day. Oo, yeah. Christmas 25, Day. yeah. Oo. So, ang ginagawa na lang namin, parang, hybrid. So, we stay up for Noche Buena and then magbe-breakfast na lang kami. Usually, ang ginagawa ko, Filipino food for Noche Buena. And Tapos, then, sa Christmas Day, kung anong gusto niya. Usually, like maybe Scottish breakfast. Yung black pudding, ganun. it's good, no? Kasi, you still practice the Filipino tradition in a way na hindi siya nagkokompromiso eh. Parang you're trying to blend the two cultures, which is a beautiful thing. Yeah. Sure. Bibigyan ka ng chance dun sa kasal ninyo. Kakantahan mo si Mister. Anong kakantahin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Dapat halukay ube. Parang Halukay ube. Kain mo ng todo. Yung asawa mo, puti nga, di ba? Tapos ikaw, as a Filipina, kapag may sakit siya, anong mas nananaig sa bahay ninyo?
yung Filipino remedies or British remedies? Like, mas papahiran mo ba siya ng Vicks Vaporub or papainumin mo ng Lemsip? Both. 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 Kasi siguro nurse, no? Oo. Oh. What about sa parents? Kasi tayo, di ba, we tend to have a different mindset with our parents na nagiging multi-generational household kasi we take care of our elderly. So, Naging extended siya. oo. So, does it ever reach that point then na between you and your husband na magkaiba kayo ng outlook when it comes to taking care of your parents or your extended family? Alam mo, actually, that was yung defining moment din siya when we were dating. Kasi, I'm open kasi sa kanya kung ano, yung future planning ko. Yeah. So, actually, he talks about it now na parang sinasabi niya na very open ako na magsabi na I see myself looking after my parents in the future. So, bago pa kami kinasal, alam na niya na that is going to be the future. Na sinabi ko na talagang na mag-look after ako ng mom ko or ng parents ko at the time. So, fast forward, kinasal na kami, things happened. So, in the future now, so actually, yung renovation namin, hopefully, is to bring my mom with us. I see. You're making space for your mom in your home. Yes, That's exactly. so sweet. Yeah. Pinalaki ng sex bomb talaga. Sex bomb. Gumiling ng Diba? gumiling. Gumiling ng Spaghetti pababa. Exactly. Before we end our episode today, anong masasabi nyo sa ating mga viewers who watch Pukeps and are thinking about going into a multicultural relationship? I think kung you want to explore that, keep to your values. Dapat alam mo rin kung ano yung totoo sa'yo. Kasi kung once na alam mo yun, pwede mo nang hanapin kung sino yung nag-aalay ng values mo. Hindi lang dahil puti siya or ibang lahi siya. Kasi otherwise, hindi mo na makikita yung red flags. Diba? Baka mamaya may red flag na dahil porket gwapo or whatever. Pero pag nag-align yung values nyo, ibig sabihin, I think, hopefully, yun yung best partner mo in the future. Exactly. 100%. Yeah. Hero, what is your advice sa ating mga kapukeps who are thinking of going into a cross-cultural relationship? Relationship hindi yung kama-kama lang. I think it's very important to have an open mind na, mahirap din kasi na, once you grow up in a specific environment, it's somehow difficult as well to adapt. Kasi you have, different sets of beliefs and traditions. So you just have to keep an open mind na some people thinks na these are not good, but these are good. Parang you just have to keep an open mind talaga. I think that's the best advice that I could give. Kasi, it is applicable as well to your friends na iba din yung lahi. You just have to keep an open mind. I mentioned this before na sometimes we tend to be not considerate to other nationalities when they are around. We speak in our language. But, you just have to adapt as well. So, yun lang. Okay. Tama nga naman. Ganda. So, yun, magandang advice. Ay, ikaw, what's your advice to people who are planning or prefer to date different nationalities? Pero kung gusto mo talaga, edi isuppress mo yung gag reflex mo. Oo, dun ka. Ilaban mo yan. gusto mo yung fantasy, go. Taas mong bandila ng Pilipinas. Oy, and Caroline, before we say goodbye, saan ka mahanap ng ating viewers? My TikTok page is unfinished. So, actually, I don't know. Caroline_topic yata sa TikTok. Ilalabas na lang namin. I-research na lang namin during the editing process. Anong niche mo doon? Oh my God. Not really. Ano na siya, renovation, a bit of renovation. Wow. Makikita mo yung journey ng bahay niya. Gusto ko yun, yung mga ganun. Yes. Pero don't expect too much. It's okay. We will make it, blow. Ibang blow. Iba pala ang blino. At ako naman, you can follow me on my Instagram, hero.esplanada, and The Daily Hero on my TikTok and Facebook page. And you can follow me and Kwentuhang Pukeps via at Kwentuhang Pukeps on all social media platforms.
Meron na po kaming Spotify. So, Ay, may Spotify na. Okay, yes! dadagdag natin ang Spotify din sa Dadagdag icons natin. na lalabas. And of course, I would like to thank again our sponsor of our lights, our hood box. Hood box? Box hood. Our care of tindahan.co.uk, Alroy Abrantes. Thank you so much. Thank you. And thank you so much, Caroline, for sharing your story. At isa na namang kwento ang naikwento natin. Ito pa rin ang pinakamalawak at pinakamaluwag na kwentuhan. This is Pukeps. Pinoys in the UK in every possible scenario. Bye! Thank you.